gagaling ka na, gagaling na tayo sa Health TV Embassy, tuturuan nila tayo. Nagbabalik po ang Health TV Embassy at sa ating Kusina Clinic. Alam niyo po ba na ito palang soya ay malaki ang naitutulong sa isang tao para makaiwas sa sakit na prostate, colon, breast cancer, osteoporosis at iba pang sakit na may kinalaman sa buto? Tama ba yun, Doc? Well, tama ka dyan, partner, no? Kaya nga tayo mga health advocate, itinuturo natin sa ating mga kababayan kung paano ba mapalapit yung mga kapwa natin sa pagkain ng mga healthy food tulad nga ng soya. Pero syempre po, maraming pwedeng gamitin o pagluto yung soya natin. Pwedeng gatas, pwedeng burger po yan. Kaya kung ano man po ito, syempre po, panoorin at pag-aralan po natin ito. Sa ating pong soya, balat lang ang tapon. Kung maalala niyo po, nung nakaraan gumawa po tayo ng ating soya milk, nagpiga po tayo ng blended po natin na soya beans. Pero ito po, nakuha po natin yung ating pong soya pulp. At ito po ang gagamitin po natin para po makagawa po tayo ng ating soya patty. No, ito po yung ginagamit po natin sa mga alternative. Say for example, sa mga burger po natin, instead of beef, ito po ay mas magandang source po na ating protein since ito nga po ay plant source. Para po sa ating soya patty, kakailanganin po natin ating mga ingredients. Meron po tayong carrots, meron po tayong bagu beans, meron po tayong kamote, at meron din po tayo syempre po yung onion leeks po natin, yung ating pong garlic, sibuyas, itlog. Kailangan po ng mantika, pamprito po mamaya. Meron po tayong toyo, brown sugar, again para mas healthy, rock salt po, meron tayong paminta, at meron po tayong harina. Konting tubig po, kakailanganin po natin yan. Ayaw po natin na malasahan ng mga bata yung mga lasa po syempre ng ating po mga sibuyas para po may twist. Siyempre, ang gagawin natin, i-blend po natin lahat para mas fino at mas uniform po ang lasa po natin mga ingredients. Kakailanganin po ulit natin ang ating blender. Ilalagay po natin ang ating bagu beans. Ang bagu beans po, magandang source din po ito ng vitamin C dahil po green po yan. And then, ito po may fiber din po na makakatulong po sa ating digestion. And maglalagay din po tayo ng ating pong carrots. Ang carrots po, mataas po ang beta-carotene, no? Para po sa ating mata, para po sa ating paningin, sa ating vision. And syempre po, it's a good source of antioxidant. So, paglaban po sa cancer, sa mga free radicals po sa ating paligid. Meron din po tayong sweet potato o kamote. It's a good source of dietary fiber para po sa digestion. Potassium din po para po sa ating puso. And yung ating po mga pampalasa, kailangan po natin ng ating onion leeks o yung dahon po na ating sibuyas. Yung ating pong sibuyas and yung ating pong bawang. Ang bawang po, maganda po ito, pampalabnaw ng dugo para po sa mga nagkakaroon po ng pagtaas ng BP po sa kanilang cholesterol. Ihalo na rin po natin yung ating pong binating itlog, isa o dalawa po yan. And also yung ating pong harina para po maging buo po yung ating pong patty. Dito na rin po natin ilalagay po yung ating mga pepper. Alalay lang po para hindi po masyado maanghang. And yung ating pong asin, pampalasa po yan. Instead of mga betchin na ginagamit po natin, no? Yung mga MSG, brown sugar na lang para may konting tamis po yung ating iluluto. And syempre po yung ating pong toyo. At pagkatapos po natin soy sauce, maglalagay na po tayo ng tubig. Syempre po para hindi po masyadong malagkit. Konting halo lang po yan. And i-blend na po natin. Malalaman niyo po na blended na po kapag pino na po yung sound po na yung blender. At sa ngayon po, ito na nga ay blended na po yung ating mga ingredients na gagamitin para sa ating patty. So after po natin ma-blend yung ating mga ingredients, tatanggalin na po natin yan at isasalin na po natin sa ating pong soya pulp. Pero mapapansin po rin yung medyo konti na po yung soya pulp so hindi po natin uubusin po itong ating ingredients. So medyo basa po yan. Mamaya po magdadagdag po tayo po ng ating harina para mas maging buo po yung ating patties. Siyempre po, imimix lang po natin together with our pulp. So medyo basa po kaya dadagdagan po natin ang ating harina. Yan, para pag pinirito po natin, magiging buo po siya. And then imix lang po natin. Kailangan na po natin siyempre ng ating hot pan and then dadagdagan po natin yung ating mantika. So dapat po mainit na po yan para po mabilis ang pagkaluto at para po hindi po mawala yung kanyang juice sa loob po ng ating patty.
So ipa-flatten lang po natin yan para magmukha po talagang patty. Marami pong pwede paggamitan po nito. Pwede nyo po ipalaman po sa iyong tinapay. O kaya pwede po nyo syempre pang ulam. Sa mga mahilig naman po magpapak, wala pong problema. Isawsaw nyo lang po sa inyong chili sauce. Pwede na. Maamoy nyo po yung mga nilagay po natin mga ingredients kanina, yung mga spices po natin. Medyo inaan po natin yung ating pong apoy kapag mainit na po talaga para hindi po masunog yung ating pong patty. So ang kailangan lang po natin sa ating patty, hindi po dapat ma-overcook para po hindi po mawala yung mga nutritional value. So kailangan po natin dito is maging golden brown lamang siya, no? Hindi po dapat ma-overcook. So pag nakita po natin golden brown na rin po yung sa kabila, kailangan na po natin patayin po yung ating apoy. Mas maganda po, itagilid po muna natin para somehow mag-drip po muna yung kanya pong mantika. Hindi natin kailangan ang maraming mantika dahil nga po pinilito na po yan. So it will be a source of our cholesterol. So mga gusto po ng medyo may twist pa po, pwede pong i-bake. Meat pa rin po ang lasa po nito pag na-bake po natin. O kaya pwede po gawin ninyo imbis na fishball, soya ball po. O kaya naman, pwede naman din po yung mga embutido. Okay, so ano pong purpose po kung bakit po may tissue? Siyempre, alam na po ng karamihan yan para po mas madrain po natin ang mantika. So after po madrain yung ating mantika, isali na po natin pong pinggan sa ating pinggan. Siyempre po, konting garnish na lang, no? Lagyan nyo po ng mint o ng parsley po sa paligid para mas maging artistic. And of course, ready na po yan para po sa ating pagkain. Pwede po almusal, pwede po sa po ng tanghalian. At tigman na po natin ang ating soya patty. Masarap. Mura na, healthy pa. Soya patty po para sa inyo. Homemade probiotics na sigurado raw patok sa panlasa ng mga health conscious. Tama ba yun, Doc? Tama ka dyan, partner. Siyempre, iba pang mga kapaki-pakinabang para sa ating kalusugan. Abangan niyo po yan sa pagbabalik po ng Health TV Embassy. Gagaling ka na, gagaling na tayo sa Health TV